Jack and Jill. Tapos meron siyang dalawang toilet and bath. Itong bubong niya is pawid drooping. Ate tsaka ni kuya ngayon yung kanilang 3 meters by 4 meters, dalawang room po yun. Tulad na sabi ko kayo na with the toilet and bath, kitchen. Pag uwi nyo, gotta come back, gotta get a rack. Grid line. Meron lang po kaming konting adjustment sa measurement dahil nga yun na yung irrigation na pinamimingwit ang request nila ate at saka ni kuya, kulay green. And mga boss, good morning po. Welcome back ulit dito sa ating channel. Ayan, ngayong araw meron po tayong li-layout na bagong project. Meron po tayong gagawing bahay kubo project natin dito sa San Fernando project. Kaya meron pong gustong magpagawa ng tulad ng ginawa ko dito sa farm, bahay kubo, modern bahay kubo, pero ang gusto po nila is mas malaki, mas ano siya, mas ang tawag dito, dalawang bedroom pala niya, 2 bedroom, tapos meron siyang CR. Tapos meron din kitchen. So para na siyang ano talaga, para na siyang bahay. Ang total floor area po nito ay nasa 75 square meter ang bahay kubo na to. So 75 square meter, malaki po ito. Ayan. So tara, magle-layout muna tayo. Sina sir tsaka si ma'am kasi paalis na po sila. Hindi ko alam kung bukas yata or Sunday. So i-layout natin ngayon para makita po nila or makita nila ng personal yung location kung saan po itatayo itong kanilang dream bahay, modern bahay kubo. Yan, sige, simulan natin yung bahay kubo dito sa farm. Tapos diretso na tayo sa San Fernando. Yun o, yung upo natin mga boss sa kasalukuyang bunga na yun. Ayan, ito po, ganito. Ito yung aking ginawa dito sa farm na ano po yan, steel frame po lahat ng ginamit namin. Tapos cladding lang po ng kawayan, amakan. Yan. Tapos yung bubong nya yero po yan. Ang gusto nila ate tsaka ni kuya ngayon, yung kanilang roofing is pawid ang gagamitin natin. So siguro itong kubo na to gawin nating mga apat na ganito, apat na size na ganyan. So malaki po siya. Yung kwarto po na gagawin natin is nasa 3 meters by 4 meters, dalawang room po yun. Tapos meron siyang isang CR na Jack and Jill. Ibig sabihin meron siyang access sa kabilang room, may access dito sa kabilang room. Dalawa po yung pintuan niya. So ayun. Yan, halos ganyan po yung gagawin natin na bahay kubo doon. Modern bahay kubo. Steel frame siya. Ayun po yung akin na ginawa dito. Tapos yung kwarto niya, naka PSM board yung kanyang sahig. Tapos lalagyan natin siya ng tiles. Tapos yung kanyang pinaka veranda or terrace niya, yung kanyang living area, isa ano siya, kawayan. Yung mga room, kitchen, tsaka CR, yun, PSM board po yun, nalalagyan natin ng tiles. So yun po yung gusto nila ate tsaka ni kuya. Ano daw po nila yun, parang pinaka ano nila, pagka umuwi sila dito, parang rest house or bakasyonan.
Yan, modern bahay kubo po yung napili nilang design na gagawin natin. So ngayong araw, yan, tara. Pumunta na tayo sa San Fernando para makapag-layout muna. Habang nandito po sila kuya. Sama natin si Marlon, si Jerwin, tsaka si Utol. Yan, nandito na po tayo sa San Fernando, Pampanga. Nandito na po kami. Saan tayo pa-parking dito? Dito. Ayan, dito po natin tatayo. Dito sa lugar na yan, sa area na to. Ayan, shoutout kay Kuya Jim tsaka kay Ate Gina, ang owner po nitong project natin na modern bahay kubo with 2 bedroom, kitchen, toilet and bath, and terrace living room. Ayan. Yan, tatamaan po yun. Yung ano na yan, gigibay na po namin yung ano na to, itong existing na lumang bahay na yan. Tsaka itong mangga na to, pinapatanggal na rin ni Kuya Jim to. Ano pa silang ano, ka-owner type jeep Fernando po. Ayun o, si Kuya Jim. Siya po yung owner nitong ating project dito na modern bahay kubo with the 2 bedroom. Tulad na sabi ko na with the toilet and bath, kitchen, terrace, and living area. Ayan. Excited na kami na magkita namin yung ano, final product. Opo. Buti po, na-inspire po yung ganito, yung gusto nyong maging pinaka parang retirement home po ba ito, sir? Oo, parang ganoon kasi umuwi kami twice a year. Kaya para may ano, makapag-relax. Opo. Tapos mas maganda po, presko. Oo, maraming puno. Puno dito. Kaya, Salamat po sa Kuya Jim, sa tiwala po sa amin. siyempre, nakita ko yung mga project mo. Nakita din po si Kuya Jim yung ginawa ko sa farm na yung project ko doon na modern bahay kubo. So, yan. Kaya po naisipan nila si Gina tsaka ni Kuya Jim na gusto nilang ganun. Ganun yung concept ng kanilang pinaka bahay dito sa Pinas. Maraming salamat po kuya. Baka meron po kayong gustong batiin. Yung mga subscribers si Regs, Maryland, Virginia, and Washington DC area. At pag-uwi nyo, pasyaluhan nyo lang kami dito. Para makita nyo yung gawa ni Regs Vlog. Ayan, excited na po kami ni Kuya Jim yung magiging outcome nitong project na to. Ayan. Medyo ano po ito, malaki po itong kubo na to. Hindi naman, okay lang. Okay lang po siya. 2 bedroom. 2 bedroom. Thank you po. Thank you, Shoutout kay Ate Gina. Boss, kamusta ba? Ang dami mong site Siyempre, pauwi tayo eh. Wala akong pura sa mga kapong mo. Ayan, nasa 300 square meter po pala itong lote nila Kuya Jim. Ayan, ayan po siya, 300 square. Tapos meron siya tree house. Hindi naman po tatamaan to. Tapos meron siyang release. Ang ganda dito. Tree house, puno ng mangga. Dito po halos yung ating gagawin. Siguro at least mga 1 meter pa yung ano niya dito, layo niya. So hindi naman po siya tatamaan. Tree house.
Tiles. Laruan daw po ng mga apo ni ano to, apo ni Kuya Jim or yung mga pamangkin. Gano'n siya ano dito, yun, tiny mula. Tiny mula ibig sabihin maliit na garden, tama ba? Mula sa Kapampangan po kasi yung mula parang garden, tama ba? Yan mga sa mga Kapampangan dyan, tama ba yung aking sinasabi na mula? Tiny mula. Nang Tagalog yung mula? Mula. Solar. Mula. Alya garden. Diyan eh. Mula de solar. Lupain. Ayun daw, lupain daw sabi ng mga ano. Maliit na lupain. Tiny mula. Tiny mula, maliit na lupain. 450. 4 meters ka tayo. Ito yung ginamit ni ano nun, ni FPJ. Owner. Bigay na lang, tao mo na gulong. Forklift na. Ilan yung elevation ta? Ilang dalan? Ilang dalan nito? 90. Repeat. Galing mo na yan tayong elevation mo, kaya maya mo. Ay, pakulit ng dito nga. Rap, datang lang bilhin. Yan, ito po yung kanyang mga basta floor plan. Yan, ganyan po yung orientation niya. Ito yung kanyang pinakahagdanan, tapos terrace. Ganyan. Area na yun. Tapos ito yung kanyang pinaka-porch, terrace. Yan, paikot doon. Tapos dirty kitchen. Tapos ito yung bedroom number 2, bedroom number 1, toilet and bath. Tapos tulad na sabi ko mga boss, Jack and Jill po ito. Kanyang toilet and bath, mayroon pong access yung kabilang room. May access dito yung kabilang room. Jack and Jill. Tapos mayroon siyang dalawang ano dito, dalawang lavatory. Tapos dito mayroon siyang space na cabinet. Dito daw po lalagay ni Kuya tsaka ni Ate yung kanilang refrigerator para if ever na wala sila, so naka-close po yung rep, hindi malikabukan. Ito po yung space na to, open na po to. Open space lang po yan. Ayan, kaya yung rep dito lalagyan natin ng pinaka-cabinet. Ayan, tapos itong area na to naka-tiles po ito. Itong room, itong toilet and bath, saka itong room number 1. Tapos the rest kawayan. Tapos walling, ang walling po nitong ating mga bedroom is double walling siya na amakan. Tapos dito amakan wall din. Ang tulad po sa farm, amakan ang gagamitin na dito. Tapos siyempre meron siyang abang na air condition, itong 2 kwarto. Naka-aircon po ito with ceiling siyempre. Ayan, ang kanyang sukat 6.4, yung kinalapad 6.4 meters, tapos 11.7. Ayan, compute natin kung ilang square meter ang total floor area nito. Yung kanyang mga kwarto, yung sukat po niya is 3 meters by 4 meters. Ayan, 4 meters. Dalawa. Yung kanyang room muna 3 times 4 nasa 12 square. So yung dalawang room nasa ano po yan, 24 square meter. So compute na natin yung kanyang pinaka total floor area. 6.4 times 7.7. Ayun, halos nasa ano po siya, 74.88 square meter. Ayan. Tapos yung bubong niya mga boss, ang gusto nila kuya dito tsaka nila ate, tulad na sabi ko kanina, yung pong bubong niya is pawid drooping. Ayan,
Medyo may kamahalan po yung pawid ngayon compare sa yero. Mas mahal po yung pawid. Abangan nyo na lang po yung magiging ano nito, magiging finish or outcome nitong project natin dito na modern bahay kubo with 2 bedroom. Ayan yung po mga gustong gayahin to. So sana po masubaybayan nyo tong project namin dito. Ayan. Ito lote nasa 300 square meter. Gano'n siya nandun yung tree house nga. Ito natanggal na po ito. Tumangga matitrim. Baka itong isang sanga na ito matatanggal po ito dahil tatamaan po ng kubo to. Pero itong isang sanga na to, yan matitira po yan. Ano natin yan, ikikip natin yan. Presko po dito sa location, marami pong puno. Ito, natanggal na po ito, tumangga na to. Yan, nagtatayo lang muna po kami ng butterboard. Tapos i-layout na natin. Ayan, layout. Kompletuhin muna natin yung pinaka ano niya, actually rectangle niya. Tapos tayo kuha ng squareness. Siyempre magbabase tayo dito sa perimeter sa bakod. Tapos mag-i-squala po tayo. Napaka-importante ng squala dyan sa isang layout. Yan na po susunod yung ating project. Tara, nagayayang kumain si na kuya dun. Tanong gaya. Patulak mo, sarilis. Okay na. Ayun, batang amog oh. Batang amog. Tara, kain daw tayo. Trabesa oh, marami pong trabesa dito. Ayun. Trabesa. Kain ni mula. Maliit na solar. Maliit na lupain. Ano? Ay, te. Ay! Ako. Sige po, te. Ang dami po, te. Una kayo. Breakfast. Apo, thank you po, thank you. Yeah. Ito isa pang plato. Ayan. Tapos mga kutsara nandito. Kayo na lang nilagyan ng bag. Ayan mga boss, okay na po yung layout natin. Ito na yung kanyang grid line. Ayan, ito po yung magiging toilet and bath. Tapos yung bedroom 2, kitchen. Ito yung kitchen dito. Ayan. Area na to. So ito, tatamaan po itong existing na to. Pero pinagigiba na rin yan. Gigibahin na rin po namin yan. Ayan, tapos okay na po, aprobado na kay Kuya Jim tsaka kay Ate Gina. Meron lang po kaming konting adjustment sa measurement dahil nga medyo lumalapit na dun sa tree house dun. Nag-adjust kami ng halos 1 meter. So lumit siya ng 1 meter. Nasa 11.7. So halos nasa ano lang to, nasa 10 meters may get. Ayan po yung laki niya oh. Ayan. 6.4 sa lapad niya. Walang nagbago. Nagbago lang sa haba dahil nga ano na siya doon. Dumidikit na doon. So ito pong project na to, by next week na natin i-continue. Tulad ng sabi ko, dahil nga paalis na si Kuya Jim tsaka si Ate Gina, from Maryland po sila, Maryland. At least nakita po niya yung layout. Tapos napag-usapan din namin yung adjustment na gusto nila, tsaka yung setback dito sa property. Ayan, okay na. So next natin pa deliver materials gagamitin dito sa steel framing, tapos sa foundation. Ayan. At tapos na dito, pupunta tayo sa doo, tapos diretso tayo ng Magalang. Pipiling ko yung mga tiles. Ayun no, mga boss, okay na. So si Sir Jim, ingat po sa biyahe Oh, pabalik thank you. ng Maryland.
maganda yung layout. At least nakita namin kung saan nakaposisyon yung mga kwarto, kitchen, bathroom. At nakita niyo po yung gaano po sila kalaki ngayon. Exactly. Yeah, tama. Yeah, maraming salamat, Okay po. Rex, at nagawa mo habang nandito kami. Salamat din po, kuya. So, Okay. by next week po, natin i-start yan. Okay. Thank you. Thank you. Thank you din po. Thank you po. Tang, muna na kayo po. Okay, let's go. And okay. Yun namang sa magalang project naman ang ating sikasuhin. Dadaan muna tayo sa Dao. Meron akong bibilhin doon. Tapos bibili pa tayo ng tiles sa magalang. Yun nandito na tayo kay Boss Nomar. Dito sa Pabino Variety Store. Boss, shout out. Shout out. Shout out mo na yung biyano mo. War, relax, chill. Boss, Bibili po tayo ng ano yun doon sa San Simon Project. Kaya lalagyan po natin ng neon lechon. Tapos baka dumiretso lang po tayo, kami ng Pangasinan nito. Tagal-tagal din po tayo hindi nakapunta ron. So update po tayo ngayon. Sa magalang pinabili ko na kay Bayaw yung tiles doon, tsaka yung mga pintuan pinadala ko na doon sa magalang project. Nandito tayo kay L.I. Park Variety Store. Shoutout kay Madam. Bibili po kami ng welding machine. Ayan. Saka power spray. Pinapabili ni paring Louie Puyawan. Pagkatapos natin dito, diretso po tayo ng Pangasinan. Ayan. Testing yung power spray. Number 6 yan. May 7 pa yan, may sagot pa. Oo. Oo, pwede. Oo, boss. Bago na namang welding. Dahil yung mga welding natin nasa mga project, wala pong magamit na welding. Hindi naman pwede po yung mga maliliit na welding. Tulad ng mga ganitong welding. Ito, pwede po ito sa mga maliliit lang na project, sa mga gate, mga ganyan, mga grills, pwede yan. Pero pagka malaki yan na, yung pang matagalan, mas maganda yung ganun. Ang trap roofing, yan. Okay. Eh mga boss, okay na. So next natin, Pangasinan tayo. Navigation para natin kung anong oras tayo makakarating doon. Sales Public Market. 2:23 +2. Head west on Don Emiliano Avenue toward Doña Anisha Avenue, then turn right onto Doña Anisha Avenue. 2:23, nandun na tayo. 2:30. 1 hour 18 minutes. Ayan na mga boss, nandito na tayo sa Pangasinan. Natuyuan na yung irrigation project. Panito sa kanyang koin, yata kanyan. Ayan, nandito na tayo sa Rosales Project mga boss. Nandito na rin po yung pang roofing natin. Yero, ito yung yero. 0.5 bang kapal po nito. Kapal. Kulay gray po yung napiling kulay nila ate tsaka nila kuya. Ayan, shoutout kay ate Malin tsaka kay kuya Ricky. Malapit na po tayong magbubong. Halos nag roofing framing na sila sa taas. Ayan, silipin natin. Alas matagal-tagal din po tayo hindi nakapunta rito. 2 linggo yata. Ayan natuyo na yung irrigation. Ayan yung irrigation, wala kang tubig. Tayong bibingwitin. Ayan na siya mga boss, nagkakaporma na. Ayan, nag-strip na sila ng dun sa sa may terrace. Ayan. Tapos nung last na mga boss, nung nagbabagyo, halos gumawa po sila dito sa ilalim. Kisame.
Scaffolding na rin dito para mapaldaan na rin yung sa taas sa harapan na to. Palinis na. Roofing, mga isang linggo pa mga boss, makabubong na yan. Silipin natin sa loob. Tara. Troy. Ito yung aso na, ito yung aso na dinala natin dito na ano nun, tuta. Ngayon malaki na. Alas 3 buwan na rin. 3 buwan na ba? Oo, alas magsa 3 buwan na rin. Mas magsa 3 months na po itong project natin na to. Ito yung pinaka dining area. Ito kitchen. Yung kitchen meron pong pagbabago or revision. Yung pag-usapan na rin namin ni Ate Malain to. So ngayon nandito tayo para i-layout natin yung gustong proposal nila ate to. Yung kasing oven doon yung location sa plano. Sink, tapos rep. Pero yung sa gusto nila ate, dito na yung kanyang oven or kanyang kalan, gas range. Tapos diretso na yan. Tapos dito yung lock. Tulad na sabi ko sa previous vlog natin, ito pong wall na to, ayan, natabas po siya at natapyas ng 1 meter. Tapos maglalagay na lang po kami ng dito ng design para po see-through yung dito sa dining. Open space siya yan. Nakikita nyo yung pinaka living area. Tapos na naman po yan, tempered glass railing. Tapos yung kanyang hagdanan sa wood planks. Ayun, naka-frame na yung ceiling. Yan dito, baka gumamit kami dito ng PVC panel. Kahit dun sa dining area. Ayan, puti na halos nung nagdaang bagyo, dito po sila gumawa sa ilalim. Ito yung dirty kitchen. Ayan, lanay. Hinatambakan ko na rin para maano na rin to. Ma-prepare na rin sa flooring tong kanyang lanay. Nag-strip na rin sila. Halos sa megit 4 weeks na rin to. Yung slab natin. Pwede na. Strip. Nagano na sila, plastering, continue plastering dito. Ayan, framing na, frame. Ayan, konti na lang yung plastering pala. Ayan dito, pag-uusapan pa namin nila ate kung saan po nila gusto magbukas ng access or pintuan dito sa dito sa yung gagawing dito, pinaka veranda. Ayan ang luwang nito. Luwang. Asya. Mga door jam nandito na po yun. So install na lang. Sila na lang. Master bedroom. Walk-in closet. Toilet and bath. Yung pinaka balcony.
na. Luwang niyang tinangin. Malawang na siyang tingnan. Imbis na dito sa ilalim. Break time, break time. Naka-primer na rin yung ating ano, framing. Yan o. Uy. Parang kailan lang. Ayan, bubong na. Sa Griana pala latagan yero, patagyan mo. Sino yung danan? Ako niya. Wala na yung CR mga boss. Plasteringan na. Kailangan po nasa eskwala yun. Para pagka tiniles hindi mahirapan yung magta-tiles. Saka nasa hulog yung wall para hindi makapal yung mortar. Ayan, bigla pong bumuhos yung malakas na ulan kaninang alas 4:30. Ayan, alas kalating oras lang. Lumaki na yung ano dito, tubig. Pahinga na. Time check, alas 5:15. Yun o. Punta doon. So ayan na mga boss, ikaw na po tatapusin yung ating vlog for today. Kita-kita tayo bukas sa next vlog. Paalam po, God bless.
Ingat.